Hi, hello mga guys. Sasagutin lang natin itong isang katanungan ng isang follower. Ang sabi po niya, mga kaibigan, ano daw masasabi ko dito sa mukhang pagpaparamdam ng Liberal Party o ng mga dilawan, no? Na sila ay tatakbo sa 2025 election at probably sa 2028 election. Ang sa akin naman mga kaibigan, wala namang problema na tumakbo sila, no? Walang problema. Eto lang mga kaibigan, meron lang ako sa kanilang tip, no? Tip ko lang sa kanila kung gusto po nilang maka-gain ng boto ng isang Marcos loyalist or Marcos supporter. Eto lang mga kaibigan, no? Iwasan na po nila yung ginawa nila noong 2021 campaign, no? Yung pangangampanya po na ginagamit po nila yung negative campaigning, no? So, number one mga kaibigan, ito po yung aking masasabi sa kanila. Iwasan na po nila ang pagbabanggit ng mga martial law. Alam naman natin, martial law, 1972 pa yan eh. Dekada-dekada na po ang nagdaan. Ilang mga presidente na rin ng mga dilawan ang nagdaan, no? At marami na rin po mga nangyari ng mga hearing na nagdaan tungkol diyan sa martial law na yan, no? So, instead mga kaibigan, mag-focus na lang sila sa recent, no? EJK ni Digong kasi yan ay nangyari lang lately. Pangalawa mga kaibigan, iwasan na po nila ang pagbabanggit ng mga ill-gotten wealth, ng mga nakaw na yaman, kasi alam naman natin mga kaibigan, ilang pangulo na ang nagdaan na mga dilawan at ilang dekada na rin po. So, ang maisip kasi no, kaming mga Marcos loyalists and Marcos supporters, paano nyo magigain ng aming respeto kung paulit-ulitin nyo itong mga bagay na to na alam naman natin, di ba, na hello, ano nang petsa ngayon? 2024 na. Pagkatapos, yan pa rin ang issue. Para bang hindi ka makamove on. So, eto lang masasabi ko sa kanila, mag-move on sila sa mga issue na ito na dekada-dekada na ang nakakaraan. At saka isa pa ha, ang dami ng mga inilabas sa korte na mga resulta no, na pagbabasura. Ang dami ng mga inilabas sa korte na ibinasura ang mga kaso. At even si President Marcos Sr. namatay po siya na hindi man lang po siya na-convict of any crime. Yan nga ang reason kung bakit pinayagan siya na ilibing sa libingan ng mga bayani. Kasi ang sabi ng mga judges, wala naman siyang wala naman siyang conviction. Not even once, no? Hindi siya na-convict sa buong buhay niya. Kaya yan mga kaibigan, no? So, iwasan nila ang mga bagay na yan. Huwag na po silang magdidwell in the past, kundi ito na po yung mga bago pong issue. Yung JK, at yung issue po ng West Philippine Sea, no? Na ang mga Duterte ay talaga namang no comment, si Sara. So, yan po, dyan po sila mag-focus, no? Sa war on drugs ni Digong na maraming na AJK no sa war on drugs ni Digong at saka sa West Philippine Sea at saka sa Pogo, isa din yan. So, in short mga kaibigan, yung mga recent issue po ang italakayin nila at wag na po sila magbabanggit ng mga martial law, ng mga ill-gotten wealth, mga nakaw na yaman, si Marcos ganito, si Marcos ganyan, si Imelda ganito, wag na po, no? Yan po ang aking tip sa mga pinklawan at sa mga dilawan na tatakbo kung gusto po nilang mag-gain ang respeto ng mga Marcos loyalists and Marcos supporters. Kasi ako nga mga kaibigan, willing ako bumoto ng isang dilawan na senador. Willing ako. Bakit? Kasi kailangan naman ng kailangan talaga ng oposisyon. Yung tunay po na oposisyon, isang matinong oposisyon. Hindi po katulad ng mga Duterte na naging opposition lang dahil hindi nila makuha yung kanilang gusto, no? So, gusto po namin ngayon mga Marcos loyalists and Marcos supporters, isang tunay po na opposition. Kaya
ako on my part, willing po akong bumoto ng isang dilawan na senador at willing po akong bumoto ng isang dilawan na senador, no? Kung makikita ko na maayos at hindi na nagduduel sa past, wala na yung martial law, wala na yung nakaw na yaman. Hello, ilang dekada na ang nagdaan, ilang pangulo na dilawan na ang nagdaan. Dapat, di ba, solve na yan? Kung meron kayong gustong ipakulong, kung meron kayong gustong ipakonvict, sana nagawa nyo na noon yan. Ilang dekada na. Pero dahil sa hindi nyo nagawa, so ibig sabihin, tama na yan. Kapag inulit nyo pa ang ginawa nyo noong 2021, hindi kayo makakagain ng aming respeto at ng aming boto. Yun lang po ang aking tip sa mga dilawan or pinklawan na tatakbo sa 2025. Huwag na po kayo mag-dwell sa past. Tama na po yung martial issue, ill-gotten wealth issue. Tama na po yan. Kung gusto nyo, itakal po ninyo EJK ni Digong, West Philippine Sea, Pogo. Yan po ang magandang itakel para makakuha kayo ng boto at ng respeto ng mga Marcos loyalists and Marcos supporters. Admin Rich po.